Hello! Malaki ba ang pores nyo at madami kayong dark spots sa face nyo? Kung oo, then try nyo na tong Ultra Fractional Laser. Na-try ko siya last week. Pumunta ako sa The G Aesthetics sa BGC. And if you're interested sa procedure, ito yung Instagram nila. Check out nyo na lang yung rates. Nakabili ako sa kanila ng voucher for only 10,800 pesos. 3+1 voucher na siya. Dahil may ongoing promo sila that time. And I think good deal na siya for me. Ang reason kung bakit ako nagpa-ultra fractional laser is because nagpa-V-lift din ako sa The G Aesthetics. Yun naman yung pagpapadefine ng jaw and dito para mag-lift yung face ko dahil 30 plus na ako pero sabi nila hindi daw halata. And ayan, gusto ko talagang define yung jaw ko dito dahil medyo napapansin ko na medyo bumabagsak na yung face ko dahil sa aging. Kaya din nagpapa-Ultherma ako. Yung Ultherma naman, every 6 months kong ginagawa yon. Bumibili ako sa kanila ng voucher for only 11,000 for one session. And so far, okay naman yung result for me. And after or during Ultherma session ko, napansin ko yung mga pores ko dito sa pisngi. Actually, meron pa rin naman, pero better na siya compared nung last week bago ako nagpa-fractional. Yun, napansin ko na ang laki ng mga pores ko sa cheek part. And meron din akong mga discoloration, especially dito, and mga dark spots because of acne marks. Kaya din napabili ako agad ng voucher napabili ako agad ng 3+1 voucher dahil kailangan ko na din, and of course meron silang promo that time. And if you want to know more kung meron silang ongoing promo, you can message their Instagram account dito, yan, at The G Aesthetic. And sa mga magtatanong, syempre hindi ako expert when it comes sa mga procedures like this. Nag-google na lang ako kung ano ba talaga yung benefits ng CO2 fractional laser. Sabi dito, minimizes sun damage, acne scars, and fine lines. Meron din ako nun. Improves skin texture and even skin tone. So yun din, kailangan ko din yun dahil nga meron akong dark spots dito. Kasi sometimes hindi ako nag-a-apply ng sunscreen and nagpapaaraw ako ng matagal. So hyperpigmentation naman ang effect nun sa face ko. Yun yung parang patchy-patching dark spots sa face. And kung meron kayo nun, try nyo din tong ultra fractional laser para after niya magbalat ng buong face mo, yun, baby skin na yung meron kayo. Sabi din dito, stimulates collagen for firmer and more youthful skin. Nag-i-stimulate din siya, so malakas din to makapagpa-fresh ng face. Same with yung Ultherma naman na tinry ko na nakakapagpa-V-lift naman or nakakapagpa-hugis bigas naman siya. And yun din, nakakapagpa-boost din siya ng collagen production sa face para mas mukha tayong bata kahit na 30 plus na tayo. Diba? And sabi pa dito, minimal downtime. Ang downtime sa akin, in-advise sa akin, bago ako nagpa-book nito, was 7 days dahil sinabi ko nga na nag-vlog ako and hindi ako pwedeng mawala ng matagal. So, 7 days. Pero for me, on my 5th day, patapos na yung face kong magbalat, onting patches na lang dito. Kasi dito yung na matagal mag-peel. I'm not sure why. Pero on my 5th day, nakapag-shoot na ulit ako ng new vlogs. So, not bad. And after 1 month, exactly 1 month from my first session, i-avail ko naman na yung second voucher ko para tuloy-tuloy yung treatment plan. Para, di ba, after 4 sessions, magiging sure na ako na better na yung condition ng face ko. Pero on my first session, I think okay na siya. Medyo may mga acne marks. Ayan, pero okay naman siya. And sa mga walang idea kung paano ang procedure ng ultra fractional laser ito, nakakuha ako ng video online. So, panoorin natin to.
Sa mga magtatanong kung masakit ba yung ultra-fractional laser, for me, yes, masakit siya. Dahil masusunog yung face nyo, yung laser na yon, mainit siya sa balat. Pero don't worry naman, kasi bago kayo i-laser, mag-a-apply muna sila ng EMLA or numbing cream sa whole face, yung tatamaan ng laser for, I think, 15 to 20 minutes ata yon or 30 minutes. I'm not really sure. During the procedure nung laser, may mararamdaman ka pa ring pain, especially sa mga malapit sa buto. Like, ditong part, manipis kasi dito, tapos buto na agad. So, ramdam ko dito. Dito, ramdam ko dito. Dito. Pero dito sa nose part, sa cheek part, tapos dito, hindi na ganun kasakit. Pero ramdam ko ditong part sa mga malapit sa buto. So, heads up lang, kung mababa ang pain tolerance nyo, medyo may mararamdaman kayong init during the laser treatment. Pero, sabi nga nila, tiis ganda. Pero after naman nun, after 7 days, makikita nyo yung result sa face nyo. Pero syempre, yung result ng laser will vary. Depende pa rin sa skin texture, sa lalim ng scars. Yung akin kasi malaki siya, yes. Pero hindi naman siya ganun kalala. So I think that's the reason bakit din 3+1 lang yung ni-recommend sa akin ng specialist nila sa clinic. During the treatment, okay pa siya. Pero pag nawala na yung effect ng numbing cream, medyo parang kinukurot-kurot na yung face mo that time. Pero yung akin, after kong magpa-fractional laser, pumunta pa ako ng BGC, ng mall sa BGC, gumala pa ako doon. And yung face ko talagang pulang-pula, as in super red siya. Nag-face mask lang ako pero kita pa rin yung mga red ko sa face. And ipapakita ko din yung mga photos ko ng healing period. And ito nga, hindi ako makapag-vlog dahil syempre nakakahiya. And kapag nag-office kayo, make sure na mag-file kayo ng vacation leave if nag-work kayo sa office. Pero pag work from home naman, good luck sa mga Zoom meetings nyo. Medyo kasi kita talaga siya. And ipapakita ko lang sa inyo yung mga pictures ko para may idea kayo kung ano yung pwedeng maging itsura nyo. Ito yung pag-uwi ko ng bahay. Red pa rin naman siya. And kita nyo dito yung pores ko. Ayan. Medyo malalaki talaga yung pores ko sa cheek part. Ito, picture nito on my 24 hours after my treatment. Ayan. Medyo dark na yung dinaanan ng laser, as you can see. And meron akong mga red spots sa nose. Kasi normal daw yan, don't worry. Blood po yan. Pero that's normal. I think nag-prick kasi ako ng nose a day before ako magpa-treatment. Kaya medyo, ayun, sensitive yung nose area ko. Kaya nagganyan siya. I think second day or third day, ganito siya. Ito yung itsura niya. Kasi nagdadry na yung mga blood ko dito. Pero, super itim na nung face ko. I think ito yung time na nakapag-mall pa ako. Siyempre, with face mask, ganyan. Pero, siyempre, kita pa rin yung ditong part. And, ito na siya, I think, on my 4th day. Sunog pa rin siya. Ito naman, on my 5th day, nag-start na siyang mag-peel off yung balat sa face. And, lumalabas na. Slowly lumalabas na yung mga baby skin. And super nakakatuwa yan kasi sobrang makikita mo na once na nag-peel off yung old skin, parang glass skin yung effect niya sa akin. And during this time, on my road to healing, after ng fractional laser treatment ko, hindi ako nag-skincare, nag-pause muna ako. Ang ginagawa ko lang is, face wash ko is yung SK-II na gentle facial cream nila, which is super nice din. And moisturizer. Nagmo-moisturizer ako twice a day. So, in the morning, pagising ko, naghihilamos ako. And afternoon, naliligo ako. After that, moisturizer din. Gamit kong moisturizer is ito. Sample siya ng moisturizer ng Kiehl's. And this is their Ultra Facial Moisturizer. Good to kasi perfect siya for all skin types. Ito naman, I think on my 5th or 6th day, kaka-apply ko neto ng moisturizer. Pero as you can see, ready na silang mag-peel off. Pero yung sa akin, hindi ko kasi fino-force i-peel. And wag nyong i-force yung skin nyo. Kapag may nakita kayong skin na napipil, hayaan nyo lang. Wag nyong
ipipil ng sarili nyo kasi possible na may malalim na skin pa. So, kapag nagkamali kayo ng peel, pwedeng magsugat. And pag nagsugat, syempre sensitive yung skin nyo, possible na mangitim siya. And ito na yung skin ko on my 6th day or 7th day. Ayan. Medyo glass skin na siya niyan. May mga pores pa rin, of course. Hindi naman instant yung effect ng fractional laser. Pero, of course, better na yung face ko compared nung before ako nagpa-fractional laser. And I'm so happy with the result naman kung ako yung tatanungin nyo. Sana ay may natutunan kayo sa vlog ko na to about ultra-fractional laser. Kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure na naka-subscribe na kayo sa channel ko or naka-follow sa page ko para updated kayo sa mga next vlogs ko. And if you have questions, comment down below. Baka magawa natin ng vlog yan. Ayun lang, thank you so much for watching, guys.